Eto mga boss, ito yung mausok na Toyota Corolla na pinakita ko sa inyo nakaraan. Yan, galing na ng machine shop to mga boss. Tapos na nating mapaisliban ng panibago. So, aasimboli na lang natin. Aasimboli na mga bossing. Ito na yung Corolla na pinagawa natin na mausok. Yan. So, ipaharap mo nga dito. So, yung ginawa natin mga boss, nagpa-slip tayo ng panibago. Ayan. Kung makikita nyo dati, sobrang awang yung gilid. Halos nakikita na natin yung piston ring tapos maalog. Ngayon, okay na siya. So, piston ring, pinaisliban natin panibago. Ayan o, wala na siyang kalog or gumigiwang yung piston. Tapos dito naman sa head, valve guide lang tayo, tapos original na valve seal. So pagkatapos itong may salpak mga boss, papakita ko sa inyo kung nawala ba natin yung usok. Asan yung mga pinagpalitan? Tingnan mo nga, kabalot. Yan, ito yung mga pinagpalitan natin mga boss. Yan, tapos Conrad bearing pinalitan natin ulit. Yung may mga tama din. Ayan o, yung mga tama. Tapos ito yung valve guide. Yan. Huwag po kayong gagamit dito sa mga tui ng mga replacement na valve seal. Saglit lang po, uusok agad. Pagdating po sa mga tui, tulad nito, yung valve seal na to, madali pong lumutong yung goma, no? Isang taon, wala pang isang taon, para na kaagad siyang tumitigas kaagad. Ibang iba po yung mga valve seal talaga na original. Yan. Tapos pag may kalog yung engine valve nyo, yan, isa rin yan sa nakakasira ng valve seal agad. Kaya pag ako nagpalit ng mga ganito mga boss, lalo na pagka mauusok yung mga tui ninyo, ay sinasabay ko yung valve guide tsaka original na valve seal. Tapos dito meron namang sleeve mga boss, alam mo yung walang tama, pero makikita nyo ang laki na po ng clearance sa gilid ng piston. So isa rin yun sa nag-uusok mga bossing. Kasi eto, nauubos din po to mga bossing. Yan, nababawasan din yan yung sleeve na yan. Kung makikita nyo sa video natin nung pagkalas, laki ng gewang rito o awang sa gilid ng piston. Ngayon o, tingnan nyo. Ayan o. Tapos walang kakalog-kalog yung ating piston. Ayan, asimbolin na natin yan. Kaagad naman nating na-assemble, kinabit na natin yung cylinder head, crankcase, yan. Tapos yung mga oil pump mga bossing. Tapos sunod natin dyan, rocker arm camshaft na. Tapos mag-tune up na tayo, syempre mga boss. Dahil nakabit na natin yung cylinder head, ang isusunod naman natin yung mga rocker arm. Ayan mga bossing. So ilalagay lang natin. Ito palang rocker arm nito ay 12 valve. Yan. Pagka na-arrange na natin yan, ang isusunod naman natin, camshaft, ang mga oil seal, mga timing belt, ay pinas forward na natin mga boss. Ahaba kasi yung video natin. Tapos tune up na. Yun, ganun lang po ka daling i-assemble tong mga ganitong tui. Napakatibay rin yung mga makina ng mga ganito mga boss. Kaso nga lang pagka replacement yung gagamitin nating mga valve seal, ay madali po siyang umusok. At pagka lumuwag yung sleeve natin at may alog yung piston, kaya nag-uusok din po yan. Kaya pag ako nagre-refresh ng mga ganito or nag-overhaul, so pinapa-sleevean ko talaga ng panibago pag alam kong sobrang laki na po ng kalog ng piston, no? Yan, kahit walang tama yung sleeve niyan at alam kong gumigewang na yung piston, ay pinapa-sleevean natin panibago para tumagal po yung ating makina. Ito, papalitan din pala natin ng bagong timing belt. Yan. Tapos isa pang concern ni boss dito, yung carburetor. So papa-aprobahan na lang natin yun. Pero papaandarin muna natin na yung dating carburetor niyang ikakabit natin. So titingnan lang natin yung idling. Pagka hindi talaga tumino yung idle, so papalitan na natin ng bago. Camshaft. Langisan mo muna dito. Isang magpartner na naman yung dalawa. Oh. Nagsama na naman magbuo ng makina. Tune up na naman niya mga boss. Tingnan nyo. Ito mga idol, medyo luma to. Mga 3 oras to.
Ba't parang masama ang loob nyo, ha? Pag mga modelo-modelo, mga ilang. Ito, yung isa mo to. Lagay mo na yung camshaft. Kuan eh, mga kuan eh. Tanggalin mo muna yung gear. Para, tanggalin mo muna to. Hindi naman yan pang camshaft voltic. Wala namang iba eh. Diyan. Yun, basta may nadihan yung tawad. Ano yan o? Pasang ko niya sa taas. Yan. Okay, yung mga kap. Naka-uno yung ano, piston. Okay. Langis ulit. Yan mga boss, sunod natin dyan, tune up, timing belt, tapos tune up na natin. Mapaandar na natin ito mamaya. Ayan, nagsama na naman yung dalawang magagaling mag-tune Ayaw, up. kamuta ka ng panos. Tama? Yan dalawang yan, pag nagsama yan, 2 oras bago makatapos ng pag-tune up yan. Yan, kaya ikaw may ning hawid ana yun, ba't ka oras yun, di ba? Bahay nila na, nagdwa ka oras na eh. Tangurog yun. Urog man, urog yung kape. Three days later. Ito na yung mausok mga boss na Toyota Corolla. Ayan, na-assemble na natin. So, na-break in na namin to. Mga halos isang araw na rin namin napaandar. So, pinalinis ko lang kay Kabinji yung carb para medyo tumining pa yung andar, yung panginginig kasi may may vibration. Start mo Kabinji. Ayan, natapos nagmulat na rin tayo. Bagong thermostat. So, ito. Yan. Tumining na siya. Kaya walang usok. Walang usok. Yan, pinaparking ko muna sa labas yung ating Toyota Corolla kasi i-revolution natin mamaya para kitang-kita nyo kung meron pa bang usok tong in-overhaul natin. Ngayon, papa-start na natin to. Start! Yan. So, may problema pa si sir dito sa kanyang carb. Kaya medyo hindi natin makuha yung tining idle. Nalinis na rin to kaso talagang wala na. May kalog na dito sa shafting niya. Shafting ng carb kaya wala talaga. Ayan. So ngayon paparev natin kung may usok. Yan, babahin mo ngayon. Yan, sige. 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 Okay. Isa pang din. Isa pa, bomba. Yeah, bomba. Yeah. Yeah. Okay. Bomba. Okay, bomba. Yan. So wala na yung paging. Marami pang ang langis yung tambutso niya mga bossing. Dahil sa dati na basang-basa ng langis. So okay na siya. Ito na lang nire-request ko sa kanya yung carb, pero pwede naman pwede naman niyang gamitin ito. Kaso hindi natin makukuha talaga yung stable na idling kasi may problema na yung kanyang carb. No, kahit linisin ay may singaw na po yung kanyang pinaka-throttle plate sa loob. Kaya minsan problema niya rito, ayan. Tataas yung idling. Mahirap itono. So, nire-request ko sa kanya na palitan ng carb. May nabibili pa namang mga ganitong carb ng 2E. O may mga replacement pa po nito. So, goods na siya. Wala na siyang usok, walang talsik. Ayan. Yung pinalitan lang natin, nagpanibago tayong sleeve, piston ring,
valve guide, original na valve seal. So goods na. Carb na lang ang susunod ni boss dito. Alright. So pagka ganito rin yung tuin nyo o yung Corolla nyo na patap overhaul nyo na nag-uusok pa rin, yun, check nyo lang yung pinaka sleeve nito, baka may gas-gas din or maluwag na, may kalog na yung piston. Pag mga ganitong tuwi mga boss, masailan to sa valve seal, kaya original talaga yung kinakabit ko, tapos pinapalitan ko talaga siya ng valve guide para walang alog yung barbula. Okay. Yan, kinabukasan nga mga boss ay tumawag si sir para isabay na lang daw yung carburetor nitong palitan para maayos na talaga niyang kunin at hindi na namamatay-matay yung kanyang Toyota Corolla. So subukan na nating i-start ngayon kung goods na ba talaga yung ating bagong palit na carburetor. Kahit anong linis wala nang maayos na idling. Ayan oh. Yun, ganda na ng idling niya mga boss. Tapos pag in-airco natin, yan, tataas siya. 900 pag may aircon, pag wala, ayan, nasa 700. Aircon, ayan. Tingnan natin, papasilip ko sa inyo yung carb na pinalit natin. Tingnan nyo yung under, relax na siya mga boss. May aircon na yan. Ayan, pinalitan natin yung brand new carburetor. Dati kasi mga bossing, rough idle siya, no? So taas baba, kahit anong tono mo sa carb, kahit anong linis mo, kasi may play na yung pinaka throttle plate niya sa loob or shafting, kaya hindi na natin naayos yung idle nung dati niyang karburador. So ngayon, ayan, naka aircon na siya. Ayan. Dati pagka ni-rev mo na naka aircon, naka headlight ka, pag bitaw mo niyan, namamalag yung makina, nagsisiking. Ngayon okay na siya. Ayan oh. Ganda na ng idle. Goods na siya. Relax na mga bossing.